Off-season na ngayon ng NBA, abala ang mga teams sa NBA na magpalakas. Tignan natin sino ang mga lilipat at matre-trade balita. Lilipat na si LeBron Hallin at tunghayan natin. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-click subscribe, like and share para laging ka-updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po. Si Ty Jerome ay sumang-ayon sa isang 3 taon, $28 milyon na kontrata sa Memphis Grizzlies, ayon sa ESPN. Shams Charania, na kinuha ang hinahanap na scoring at playmaking guard sa merkado sa unang bahagi ng panahon ng free agency ng NBA nitong 2025. Si Ty Jerome, na magiging 28 sa ika-8 ng Hulyo, ay magmumula sa isang breakout season sa Cleveland, kung saan siya ay nag-average ng 12.5 puntos sa malinis na 44-87 shooting split sa loob ng 19.9 minuto bawat laro sa 70 appearances para sa isang Cavaliers team na nagbigay liwanag sa mga scoreboard sa buong season patungo sa 64 na panalo at ang number 1 seed sa Eastern Conference. Ang free agent center na si Mason Plumlee ay sumang-ayon sa isang taon, $3.60 milyon na deal sa Charlotte Hornets, sinabi ng mga source sa Shams Charania ng ESPN. Binigyan ni Plumlee ang Hornets ng kaunting lalim sa frontcourt matapos nilang ipadala ang sentrong si Mark Williams sa Suns sa isang draft night trade. Si Plumlee, 35, ay dinala ng Phoenix noong nakaraang season upang tumulong na tugunan ang kanilang mga isyu sa lalim ng frontcourt, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nagsisimula ng 21 laro habang binasa ng Suns ang iba't ibang opsyon sa gitna sa buong taon. Nag-average si Plumlee ng 4.6 points at 8 rebounds kada laro bilang starter, ngunit kalaunan ay pinalitan ni Nick Richards, na dinala ng Phoenix mula sa Charlotte sa pamamagitan ng mid-season trade. Isang veterano sa pagpasok ng kanyang ika-13 taon sa liga, si Plumlee ay mahusay na naglakbay sa mga nakaraang taon, kabilang ang paggugol ng mga bahagi ng 2 season sa Charlotte noong 2021-22 at 2022-23. Pumayag si free agent guard Tre Jones sa isang 3 taon, $24 milyon na deal para makabalik sa Chicago Bulls, sinabi ng mga source sa Shams Charania ng ESPN. Tinapos ng 2 panig ang kasunduan noong Lunes ng gabi upang ibalik si Jones sa Chicago pagkatapos niyang gumawa ng malakas na impresyon kasunod ng deadline deal na nagdala sa kanya mula sa San Antonio bilang bahagi ng pangangalakal ng 3 koponan na De'Aaron Fox. Matapos ang unang pagtatangkang maghanap ng bagong trade home para kay Jones, ang Bulls ay napanatili at sinimulan siya sa gitna ng mga pinsala sa kanilang backcourt. Nag-average si Jones ng 11.5 points at 4.5 assists at nag-shoot ng 57.2% mula sa field bago natapos ang sprained left foot ng kanyang season sa pagtatapos ng Marso. Pumayag umano si free agent shooting guard Luke Kennard sa isang taon, $11 milyon na kontrata sa Atlanta Hawks, ayon kay Shams Charania ng ESPN. Ayon kay Charania, ang Hawks star na si Trae Young ay tumulong sa pag-recruit kina Kennard at Nick Kyle Alexander-Walker, na sumang-ayon din sa isang kontrata sa Atlanta noong Lunes. Ang 28 anyos na si Kennard ay naglaro ng 8 NBA season para sa Detroit Pistons, Los Angeles Clippers at Grizzlies. Pinili ng Detroit ang ex-Duke star na may 12th overall pick sa 2017 NBA Draft. Ang 6 feet 5 inches, 206 na pound guard ay pangunahing nagmula sa bench sa panahon ng kanyang karera, na ang kanyang pinakamalakas na asset ay ang 3-point shooting. Pinangunahan ni Kennard ang NBA sa 3-point shooting noong 2021-22, 44.8%, at 2022-23, 49.4%. Noong nakaraang taon, ang ex-Duke star ay pumirma ng isang taon, $11 milyon na deal para manatili sa Memphis, na nakuha sa kanya sa isang free-team trade mula sa Los Angeles Clippers noong Feb. 2023. Umiskor si Kennard ng 8.9 puntos sa 47.8% shooting, 43.3% mula sa 3, habang nagdagdag ng 3.3 assists at 2.8 rebounds kada laro noong 2024-25 season. Ang halaga ni Kennard bilang isang reserba na may mahusay na 3-point shot ay malinaw na nakikita, at ngayon ay dadalhin niya ang kanyang mga talento sa Atlanta, na dapat na makinabang sa pagkakaroon ng isang manlalaro na nakakuha ng hindi bababa sa 43% ng higit pa sa kanyang mga tres bawat season mula noong 2020-21. Ang mga karagdagan ni Kennard, Alexander Walker at Kristaps Porzingis, na nakuha sa isang trade sa Boston Celtics ngayong linggo,
ay dapat lumikha ng maraming firepower at espasyo sa paligid ng Young habang sinusubukan ng koponan na makipagkumpetensya sa Eastern Conference. Si Nick Kyle Alexander Walker ay sumang-ayon sa isang 4 na taon, $62 milyon na kasunduan sa Atlanta Hawks noong Lunes ng gabi, ayon sa ESPN Shams Charania, isang malaking pay bump para sa Canadian swingman, na naging isang matatag na 3-and-D na contributor sa loob ng 2 season sa Minnesota at ngayon ay patungo sa kanyang kalakasan na may pagkakataon na ipagpatuloy ang paglagang iyon. Ang deal ay talagang isang sign and trade sa pagitan ng dalawang koponan. Ang Hawks ay nagpapadala ng 2027 second-round draft pick at cash sa Timberwolves para makuha si Alexander Walker. Si Alexander Walker, 26, ay naglaro ng kanyang paraan upang maging isang mahalagang piraso mula sa bench para sa mga koponan ng Timberwolves na gumawa ng magkakasunod na pagharap sa Western Conference Finals. Ngunit kasama sina Naz Reid at Julius Randle para sa mga bagong kontrata, kasama sina Anthony Edwards, Rudy Gobert at Jaden McDaniels lahat sa mga libro, at sa pagbabanta ng ikalawang apron, pinayagan ng Minnesota si Alexander Walker, na maglakad, at ang kanilang pagkatalo ay ang pakinabang ng Hawks. Ang deal ay kumakatawan sa isang boto ng kumpiyansa para kay Alexander Walker na hindi palaging ibinigay sa kanyang unang ilang season bilang isang pro. Na-draft ng Brooklyn na may 17th overall pick sa 2019 NBA Draft, ang produkto ng Virginia Tech ay na-trade ng 2 beses bago pa man naayos, una sa Atlanta sa isang deal na ginawang net ang Taurean Prince, at pagkatapos ay sa New Orleans sa trade na nagpunta kay De'Andre Hunter sa Hawks. Iniulat na ipinagpapalit ng Boston Celtics si Kristaps Porzingis sa Atlanta Hawks sa bahagi ng magiging 3-team deal na magbibigay sa Brooklyn Nets ng isa pang pagpipilian sa unang round ng NBA Draft noong Miyerkules. Sa maraming ulat, si Porzingis ay patungo sa Hawks, habang si Georges Niang at isang second-round pick ay mapupunta sa Boston. Mawawala ang Brooklyn kay Terrence Mann at sa mga karapatan na si Drake Powell, na napiling ika-22 sa pangkalahatan sa NBA Draft. Ang Shams Charania ng ESPN ay nag-ulat na ang napiling natatanggap ng Boston ay isang 2031 second-rounder mula sa Cleveland Cavaliers, na dati ay may karapatan ng Atlanta, habang ang Hawks ay nakakuha ng Celtics least favorable 2026 na second-rounder. Napunta sa Hawks si Kristaps Porzingis at second-round pick. Napunta sa Nets sina Terrence Mann at Drake Powell, number 22 pick sa nakaraang draft. Napunta sa Celtics sina Georges Niang at second-round pick. Noong Miyerkules ng umaga, pumunta si Porzingis sa X at nag-post ng mga sumusunod tungkol sa naiulat na pagpapalit. Ang Boston ay palaging magiging espesyal sa aking puso. Maraming salamat sa organisasyon, sa mga coach, staff, sa aking mga kasamahan sa koponan at sa mga tagahanga. Samahan ng klase, nagpapasalamat magpakailanman. Sumang-ayon si free agent guard Tyus Jones sa isang taon, $7 milyon na deal sa Orlando Magic, sinabi ng mga source sa ESPN noong Lunes. Nakipag-usap ang mga opisyal ng Magic sa ahente ni Jones na si Kevin Bradbury ng Lift Sports Management sa deal, na nagbibigay kay Jones ng mahalagang papel para sa East contenders. Makakasama ni Jones si Desmond Bane sa isang reshaped Magic backcourt na kinabibilangan din ng fourth-year guard na si Jalen Suggs. Si Jones, 29, ay magmumula sa isang taong kasunduan sa Suns pagkatapos ng isang taon ng karera na nagsisimula para sa Wizards. Matapos simulan ng 58 laro para sa Phoenix, inilipat siya sa isang bench role habang nahihirapan ang Suns. Ang Magic ay nangangailangan ng isang table setter sa point guard, at si Jones ay isa sa pinakamahusay sa liga. Ipinagmamalaki niya ang ilan sa mga pinakamataas na ratio ng assist to turnover sa lahat ng panahon, para sa Wizards noong 2023-24, nag-average siya ng 7.3 assists sa isang turnover lang. Bumagsak ang mga assist ni Jones sa isang koponan ng Phoenix na nagtampok ng 2 pang ball-dominant guard na sina Devin Booker at Bradley Beal. Gayunpaman, mayroon siyang pinakamahusay na 3-point shooting season, na kumukonekta sa 41.4% ng kanyang 53-point na pagtatangka sa bawat laro. Ayon sa mga ulat, ibabalik ng Charlotte Hornets si Tre Mann sa 3 taong deal na nagkakahalaga ng $24 milyon sa kabuuan. Iyon ay $8 milyon bawat taon kung ayaw mong gawin ang matematika.
Si Man ay darating sa isang taon na nagpakita ng pangako, ngunit hindi siya naglaro pagkatapos ng ika-21 ng Nobyembre dahil sa pinsala sa lower back. Sa pamamagitan ng 13 laro, ang 6-3 na produkto ng Florida ay nag-average ng career best na 14.1 puntos kada laro mula sa bench habang nag-shoot ng 40% mula sa 3-point range. Ang mga Hornet ay nagpapanatili ng isang mahalagang bahagi sa paligid para sa nakikinita na hinaharap. Naglagay si Man ng mga kahangahangang numero mula sa bench bago bumaba noong nakaraang season. Si Robinson ay isang kwento ng tagumpay para sa Heat. Umalis siya sa Michigan noong 2018 at nagsimula ang kanyang karera sa G-League, ngunit mabilis na nakahanap ng lugar sa roster ng Miami. Ang isang breakout season noong 2019-20 ay nakakita sa kanya ng average na 13.5 puntos sa 44.6% mula sa malalim, na itinatag ang kanyang sarili bilang isang mainstay ng lineup. Bagamat hindi pa siya nakakagawa ng pagtalon upang maging isang all-star caliber player, si Robinson ay patuloy na naging isa sa pinakamahusay na show-outers sa liga. Siya ay may career 3-point percentage na 39.7 at nagawa ang ika-8 pinakamaraming tres mula noong 2019-20 season. Noong nakaraang season, naglagay si Robinson ng 11 puntos kada laro at naabot ang 39.3% ng kanyang mga kuha mula sa malalim. Ang oras ni Duncan Robinson sa Miami Heat ay natapos na pagkatapos ng 7 season. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang sharpshooter ay pumirma ng 3 taon, $48 milyon na deal sa Detroit Pistons noong Martes. Ayon kay Charania, ang deal ay isang sign and trade na nagpapadala kay Simone Fontecchio sa Miami. Ginamit ni Robinson ang kanyang opsyon sa maagang pagwawakas at naging isang libreng ahente ng mas maaga nitong offseason, na nalampasan ang kanyang $19.90 milyon na bahagyang garantisadong sweldo para sa 2025-26 season. Pagkatapos ng lumalakas na season ng 2024 hanggang 2025, ang Detroit Pistons ay nagdaragdag sa kanilang squad, na pinipirmahan ang veteranong guard na si Caris LeVert sa isang panandaliang deal. Ang LeVert ay naiulat na sumang-ayon sa isang 2 taon, $29 milyon na deal sa Detroit, ayon sa Shams Charania ng ESPN. Ang 30-anyos na gwardiya ay ipinagpalit sa Atlanta Hawks noong Pebrero sa isang kasunduan na nagpadala kay DeAndre Hunter sa Cleveland Cavaliers. Ang 2 taong deal ni LeVert sa Cleveland ay nag-expire ngayong offseason, na humantong sa kanya upang pumirma sa Pistons bilang isang libreng ahente. Ang LeVert ay magsisilbing katulad na tungkulin bilang Schroeder, kapwa bilang pinuno at bilang banta sa backcourt. Nag-average ang guard ng 12.1 points, 3.2 rebounds at 3.4 assists noong nakaraang season, na naglagay ng wala pang 25 minuto kada laro. Bilang karagdagang bonus, ang paglagda ay nagmamarka rin ng isang uri ng pag-uwi para sa LeVert, na naglaro para sa Michigan mula 2012 hanggang 2016 bago naging pro. Ang bantay ay sasali sa isang koponan ng Pistons na umuusbong pagkatapos ng isang pangit na muling pagtatayo, na pinamumunuan ng mga manlalarong cornerstone tulad ni Cade Cunningham, Isaiah Stewart, Jalen Duren at Jaden Ivey. Isang taon pagkatapos ng NBA record-tying 28-game losing streak, nakuha ng Detroit ang playoff berth bago natalo sa New York Knicks sa unang round. Ginamit ni LeBron James ang kanyang $52.60 milyon na opsyon sa Los Angeles Lakers para sa 2025-26, na higit na nagpapatunay na siya ang magiging unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na makalaro sa ika-23 season, ayon sa maraming ulat. May hanggang ika-29 ng Hunyo si James para mag-opt-in o mag-opt-out sa kanyang kontrata. Si James, na kamakailan ay bumalik sa pag-eehersisyo sa court matapos ang ilang linggo upang makabangon matapos ma-sprain ng isang tuhod ligament sa huling laro ng Lakers sa playoffs nitong nakaraang season, ay nagsabi sa AP nung nakaraang buwan na inaasahan niyang magiging handa para sa training camp. Iyon ay isang malinaw na senyales na pinlano niyang bumalik para sa isang ika-23 taon, kung saan masisira niya ang isang ugnayan kay Vince Carter para sa pinakamahabang karera sa NBA ng isang manlalaro. Marami akong oras para alagaan ang aking pinsala, ang aking tuhod, ang natitirang bahagi ng aking katawan at siguraduhing malapit ako sa 100% hanggat maaari kapag nagsimula ang kampo ng pagsasanay sa huling bahagi ng Setyembre, sabi ni James sa panayam na yun.
James turns 41 sa Disyembre. Siya ay naging All-NBA pick sa 21 sa kanyang 22 season sa liga, kabilang ang second round nod nitong nakaraang season. Walang ibang manlalaro ang may higit sa 15 All-NBA na mga pagpipilian. Nag-average siya ng 24.4 points, 7.8 rebounds at 8.2 assists nitong nakaraang season. Ang all-time scoring leader ng NBA ay lumitaw sa 1,562 regular season games, 49 sa likod ng marka ni Robert Parrish na 1,611, ang pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Kung malusog, tiyak na masisira ni James ang markang yun sa darating na season.